Good morning. Naranasan mo na bang mag-birthday na hindi sa mismo araw ng kapanganakan mo? Lalo na kapag yung mga bisita mo hindi available dun sa eksaktong petsa ng kaarawan mo. So masaya din naman, di ba? Mahalaga sa loob ng isang buong taon, you celebrate and give thanks to God sa araw ng kapanganakan mo. Bakit ko natanong? Like Christmas. Kaya nga maganda yung katwiran na araw-araw ay Pasko. Totoo yun. Let us celebrate Christmas every day. Kasi wala naman talagang nakaalam o walang nakasulat sa Bible ng exact petsa o date ng kapanganakan ng Panginoon. However, kung titignan natin, ano bang meron sa December 25? December 25, long time ago, merong celebration yan kung tawagin ay Natalis Solis Invicti or the Feast of the Unconquered Sun. Yung mga pagano ng panahon na yun, sinasamba nila araw. At yun ay highlight December 25. At dumating ang panahon, merong leader ng isang relihiyon na dominante niya yung buong mundo ng panahon na yun. Ginawa nilang December 25 ang kapanganakan ng Panginoon. Pero kung titingnan natin, Lord Jesus Christ and the Jewish festival, mahalaga yan Like halimbawa, yung kamatayan ng Panginoon, it was happened during the Passover Lamb or the Feast of the Passover. Yung Feast of the Passover, ito yung panahon na Old Testament, sila Moses, nasabi ng Panginoon, huwag kayong lalabas ng bahay, magpatay kayo ng tupa, kainin nyo yun, sa loob lang kayo dahil papalibutin ko yung angel of death. Lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo mamamatay. So, diyan lang kayo, sa loob ng bahay, walang lalabas, wala isang mamamatay na panganay ng Israelita. Actually, kahit hayop namatay sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Tawag doon is Feast of the Passover. At yung araw ng yun yung araw na exact date ng kamatayan ng Panginoong Hesus. At pag sinabi naman nating Feast of the Trumpet, ito yung laging sinasabi sa Bible na sa huling tunog ng trumpeta babalik ang Panginoon. At marami mga festival na napaka meaningful sa Panginoong Hesus. Ngayon meron isang festival kung tawagin ay Feast of Tabernacle. Yan. Ano naman yung Tabernacle? Ito yung panahon na in 12 tribes ay umalis na sa Egypt, nandun sila sa Desierto, at yung 12 tribes sinati yan sa tatlo sa north, tatlo sa south, tatlo sa east, tatlo sa west. Ibig sabihin yung 12 na palibutan niya yung center. At sa center nung 12 tribes na hinati sa north, south, east, and west, doon sa gitna itatayo yung tabernacle. Kasi sinabing tabernacle, God is with us. Yung tabernacle yun ang nagre-represent ng presensya ng Panginoon. At ginawa nila ng templo yun ng panahon ni Haring Solomon. Naitayo yung templo na yun. Tapos nasira, second time itinayo uli. Tapos sinira uli nung panahon ni General Titus ng Roman Empire, at hindi pa yung tatayo ngayon. Pero yung Ark of the Covenant na nandoon sa gitna ng tabernacle ni God, it represented the presence of God. Ngayon, sa Isaiah 9:6. Sa book of Isaiah may sinabi doon, He shall called Emmanuel. Pag sinabing Emmanuel, God is with us. So pag sinabing God is with us, Emmanuel. Pag sinabing Emmanuel, tabernacle. So most likely, ang Panginoong Hesus pinanganak during the Feast of Tabernacle. Kasi ang festival ng mga Jewish, may kinalaman niya sa yung festival ng Jewish para Tabernacle, Feast of First Fruit, Purim, marami ang 7 yan Babanggitin ko na lang yung Tabernacle at yung Passover, mahalaga yan ang mahalaga. Feast of Passover, namatay ang Panginoong Hesus, pinako sa krus, eksaktong date yun. At yung Feast of Tabernacle, sabihin God is with us. Diba sabi nga He shall call Emmanuel, that God is with us. If we have Jesus Christ, God is with us. So most likely,
Kung babasa natin sa Bible, Jesus Christ was born during the very heart of the Feast of Tabernacle, yung araw na yun. Because Emmanuel, God is with us. Yan yung ipinangalan sa Panginoon Jesus. So, pag sinabing Feast of Tabernacle, between yan ng September and October. Pero yung sinasabi natin kanina, hindi na mahalaga yung petsa. Ang mahalaga may pinanganak na tagapagligtas, si Jesucristo. Kaya nga, mahalaga yung araw-araw Pasko sa buhay natin. Kasi araw-araw kailangan natin si Emmanuel, kailangan natin si Lord sa puso natin. Anong issue doon? Kasi minsan pag magpapasko, maraming malungkot, walang regalo. Sabi nila, minsan na nga lang magpasko, wala pang bagong damit, walang pagka, parang ganun. Anong balita ko, ganun ako eh. Pag magpapasko, naghihintay ng magandang damit, pasyal, pagkain. Sa Manila, ako lumaki. Meron kaming ginagawang happening pag Pasko, kaming pamilya. Sa Luneta kami nun. Napakagandang pasyalan ng Luneta. Doon kami tutulog. Doon kami nag-celebrate ng Christmas and New Year. Anong ibig sabihin? Pag magpapasko, maraming problema. Walang pera, stress, no? Puro pera na sa isip. Hindi masama na mag-isip sa pera, na magtrabaho. Pero yun na lang yung buhay natin. Yun ang naging malaking problema. So the point is, yun eh. Hindi naman talaga December 25 pinanganak si Jesus Christ. Pero mahalaga doon, kahit hindi eksaktong petsa, meron talagang pinanganak na tagapagligtas si Jesucristo. And the best way to celebrate Christmas, let's make every day is a day of Christmas. Ano ibig sabihin? That God is with us, Emmanuel. Yun, di ba? Kaya anong Pasko sabi nga Isaiah 9:6, and unto us the child was born, and unto us the child was risen, and the government shall be upon his shoulder. He shall call Prince of Peace, Almighty God, Emmanuel. God is with us. Kaya magandang principle yun. Every day is Christmas. Amen? Kaya Christmas is not about date or celebration. Christmas is about Jesus Christ. Kaya niligyan ko yan ng acronym Christmas. Christ, humble revelation of incarnation, secured total mankind amazing salvation. That's the meaning of Christmas. It's all about Jesus Christ. Christmas started when Christ was born as an infant. Imagine, no? Hindi naisip ng mga anghel yun na ang Diyos magkakatawang tao. At nakumpleto ito nung si Jesus Christ napako sa krus, namatay at inilibing. At magkakaroon ng final procession sa Feast of the Trumpet na babalik si Jesus Christ, not just as a crucified Savior, but the King of Kings and Lord of Lords. So yun po dati ang December 25 is a pagan celebration. Natalie Solis and Big P, they worship sun, araw. Hindi sun na S-O-N, kundi S-U-N. And they give gifts pa din. Maganda naman niya, give gifts, but the greatest gift we receive is the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kaya maganda araw-araw, we celebrate Jesus Christ every day. We celebrate Christmas every day. Because Christmas is about Emmanuel, God is with us. Christ, humble revelation of incarnation, secured total mankind amazing salvation. So, konti pong important information that will lead us to much rejoicing, meaningful Christmas. That Christmas is not just December 25, but every day. Because Christmas is all about Emmanuel, God is with us through Jesus Christ. Amen. Good morning.